Imagine travel po kayo and then all of a sudden, nasa kalagitnaan na kayo. Biglang nagkaroon ng storm. Biglang nagkaroon ng malaking bagyo o thunderstorm or kung nasa laot na, di ba? Kasi cruise ship yan. So, for sure, nasa malalalim na bahagi ng karagatan yan. Yung dating fun, yung dating, alam mo, relax lang, biglang naging, kung kayo abutin ng, ako naranasan ko na sa bangka, maliit na bangka lang naman yun dito nasa Manila Bay. Meron thunderstorm. Ay, kinabahan talaga ako, natatakot ako. Ay, paano pa yun nasa kalagitnaan ka ng karagatan? Na alam mo na walang pwedeng mag-rescue sa inyo. Ano po mararamdaman niyo kung kayo yun? Takot, di ba? Ano pa? Pagkukulong ka sa cabin mo na, hindi ko alam, gagawin mo, makipatunahan ka mo sa, ano yan, yung lifeboat. Pero alam mo, wala ka rin chance na mabuhay doon kasi kung ang lifeboat mo, walang covered na, alam mo yun, di ba magpapanik po kayo? Eh, paano kung matagal na matagal? So, di ba parang, ang tagal ng bagyo na dumaan, hurricane, inabot kayo sa karagatan. Di ba, hindi lang fear, hindi lang worry, panic, yung parang you feel hopeless. Yung parang, sino kaya ang mag-rescue sa amin? Sino yung malakas ng loob na pwedeng mag-rescue sa amin sa ganitong sitwasyon? So sa buhay, ganoon din po minsan. Masaya. Okay na okay. Tapos biglang, ngayong araw na to okay. The following day, biglang, boom! Hindi naging okay. Kanina lang kausap, masaya. Tapos maya-maya, biglang, boom! Biglang nakarelate kayo. Bigyan na ba kayo karanasan? Yung parang okay na okay ang buhay, tapos biglang hindi naging okay na. Isipin niyo kung ano yung pinakamahirap na pinagdaanan niyo or pinagdadaanan niyo ngayon. Yung you feel trapped. Kasi kung nasa isang cruise ship ka, nasa kalagitnaan ng karagatan, nasa kalagitnaan ng bagyo, di ba you feel trapped? Wala, hindi ka makakalabas doon eh. Unless merong someone na mag-rescue sa'yo, na katulad ni Superman, na pwede kang kuhanin na lang doon. Kasi yung helicopter, kung malakas ang hangin, di ba? So, isipin nyo kung ano yung mga pinagdadaanan nyo or pinagdaanan nyo na pinakamabigat. Na parang feeling mo nakatrap ka, na hindi ka makaalis-alis sa ganung sitwasyon. May ganun kayo? O ako lang uli, wala, no? So, yun yung pag-uusapan natin, no? Like for example, kahapon lang magkakasama kayo, biglang nabalitaan mo na sa hospital. Diba? Oy, ba't kasi ang usapan namin na? Ba't nasa hospital siya? Yung tao na yun. Or isang member ng family, or halimbawa estudyante ka, you're doing well sa school, academically, promising ang career mo, tulad na sabi ko nga dati, tapos biglang nawala ng work ang parents, hindi naka-recover agad, tapos ikaw, nahinto ka na pag-aaral ng ilang taon, yung parang feeling mo trap ka, wala kang magawa, although may mga scholarship, pero yung mga ganung bagay, o di kaya all of a sudden biglang may isang miyembro ng family, maaaring nagkasakit, nawala. Yung mga ganung moment ba, yung pinakamahirap na moment, na feeling mo wala kang magawa, hopeless. So, hindi ko alam na, for sure may mga, bawat isa sa atin may mga ganung, yung degree, maaaring hindi tayo pantay-pantay, pero at least kahit paano, I'm sure nakaka-relate kayo sa ganung sitwasyon na you feel trapped or you feel parang, paano ko makakawala sa ganitong sitwasyon ng buhay ko ngayon? Ang mga Israelita, alam po nila yung ganitong damdamin. In fact, mas mahirap po yung pinagdaanan nila. Dati silang maayos ang sitwasyon, biglang nung nasa Egypt sila, bigla na lang silang naging hindi okay. As in, hindi okay na okay talaga. So tingnan natin, paano ba from the land of Canaan, napunta ang mga Israelita sa Egypto. Kilala niyo po si Joseph, di ba? Si Joseph the Dreamer. Kung babasahin niyo po yung Genesis chapter 37 to chapter 50, makikita po natin doon yung movement kung paano ang mga Israelita ay napunta sa Egypto. Pag tinignan po natin, binasa natin Genesis chapter 37 to 50, it seems na pag tinignan mo siya, doon nagsimula yung
journey nila at reason kung bakit napunta sila doon sa Egypt. Si Joseph, i-walk through ko lang po kayo sa buong chapters na yon. Si Joseph, siya po yung at that time favorite ni Jacob, yung kanilang magulang. Dahil paborito po siya, nainggit sa kanya ang kanilang mga kuya, mga kapatid. Nang dahil doon, pinagplanuhan siyang patayin, ipakain sa sa wild beast. Pero sabi niya, huwag na lang. So, binenta po siya sa mga traders. At itong mga traders naman na to, on the way sa Ehipto, habang papunta doon, ang ginawa po ng mga kapatid ni Joseph, nagpretend sila na si Joseph ay kinain isang wild beast. Yung damit niya, pinahiran nila ng dugo upang inapakita kay Jacob. So parang, kinain siya ng wild beast. So doon nagluksa si Jacob. Meanwhile, itong mga trader on the way to Egypt, binenta po si Joseph as slave. Nung naandun na siya si Joseph sa Egypt, nabenta siya kay Potiphar, isa sa mga opisyal ni Pharaoh. Dahil nakita ni Potiphar yung kamay ng Diyos kay Joseph, pinagpapala ng Lord lahat ng mahawakan ng trabaho ni Joseph. So, pinagkatiwala ni Potiphar yung kanyang sambahayan, pati ang kanyang business, kumbaga lahat. Pero yung asawa kasi ni Joseph, ni Potiphar, tinukso si Joseph. Pero hindi nga siya pumayag. So, in short, inakusahan niya si Joseph. Sinet up niya. Na hindi naman kasalanan. So, nakulong si Joseph. Nasa kulungan, meron siya imagine nyo, yung season niya, no? Nung nasa kulungan na siya, may dalawa doon yung baker, saka yung cupbearer. So, ng Pharaoh. Na-interpret niya yung dreams, and then in short, nakawala siya doon kasi siya nakapag-interpret ng dreams. Hanggang sa mapunta na siya nung ma-interpret niya yung dreams ng Pharaoh, in short, binigyan siya ng posisyon na second in command. Kumbaga sa presidente, siya na ang vice president. Siya yung pinagkatiwalaan ng pinaka-top leader nila na mamahala ng bansa patungkol doon sa dadaanan nilang 7 taon na yung prosperous. Ano sa Tagalog? Sagana. Salamat kay Charlie. 7 taon na sagana at 7 taon na susunod na taggutom, tagtuyo. Naranasan yun at yun ay nagkaroon ng impact hindi lang sa Ehipto kundi sa mga karatig bansa. Nang dahil doon, yung mga kapatid ni Joseph, nag-travel sila from Canaan to Egypt para maghanap ng pagkain. In short, nakita-kita po sila magkakapatid doon. At dahil doon, na-reunite po sila. Kumbaga, hinat ko na yung story, shinorted ko na yung story. Dahil sa character, dahil sa leadership, at dahil sa the way magtrabaho si Joseph, na-earn niya yung favor ng Pharaoh. So pinapili sila, sabi ni Pharaoh kay Joseph sa chapter 47 verse 5, then Pharaoh said to Joseph, ito na po yung naandun na yung mga kapatid niya, nasa Egypt na, yung buong family po nila. Sabi ni Pharaoh sa kanya, now that your father and brother have joined you here, choose any place in the entire land of Egypt for them to live. Give them the best land of Egypt. Imagine the favor, no? Stranger ka, tapos bibigyan ka ng pinakamainang na lupain. Isipin nyo lang kung kayo, di ba layo kayo, isipin nyo lang ng pinakamainang, ganun katindi yung favor na experience nila. And then, let them live in the region of Goshen. If any of them have special skills, put them in charge of my livestock too. So imagine the favor na naranasan ng pamilya ni Joseph nung panahon na naandun na sila. And sabi dito, meanwhile, sa verse 27, ito yung nangyari sa kanila. Parang ito po yung context para makita natin yung season from famine, kasi nagkaroon ng famine, di ba? Severe famine sa Canaan. And then, lumipat po sila ng Egypt para maghanap ng makakain. And then pagdating nila ng Egypt, ang sabi ng verse 27, meanwhile, the people of Israel settled in the region of Goshen and Egypt. There, they acquired property, o nagkaroon na sila ng
property. Foreigner po sila, no? Pero nagkaroon sila ng the best land. Sabi ng pero ang ibigay sa kanila. And they were fruitful and their population grow rapidly. So imagine nyo po ang blessing o yung season sa buhay ng mga Israelita ng panahon na dalhin ni Joseph, o ng mga kapatid ni Joseph, yung family nila from Canaan na dumadanas ng severe famine to Egypt. No? From famine to prosperity, season. Nag-transfer po sila from that season to another season. And then in verse 50, ang sabi po dyan, sorry, wala pala ako dyan nagay dyan. Verse 50, chapter 50, ito po yung pinaka-last chapter ng Genesis. Joseph died at the age of 110. So namatay na si Jacob, yung father nila, and then namatay na rin si Joseph. Nung mag-end yung book of Genesis. The Egyptians embalmed him and his body was placed in a coffin in Egypt. So yung season, panahon ng taggutom, faithful si Lord, hindi sila pinabayaan kasi bakit nag-provide si Lord ahead. Pag binasa niyo itong Genesis na yon, yung huling part, chapters ng Genesis, mababasa niyo doon na takot yung mga kapatid niya. Na, kasi dahil patay na si Jacob, baka balikan sila ni Joseph kasi pa binenta siya. Pero sabi doon, no, hindi nyo kasalanan to. Ahead, pinalalo na ni Lord to. Hindi kayo ang nag-send sa akin dito. Ang Lord ang nag-send sa akin dito, ahead. So nakita niyo no, ahead. Pinadala ni Lord si Joseph ahead doon sa Egypt kasi nakikita ng Lord magkakaroon ng severe famine. So planado na ni Lord kung ano ang mangyayari. Ginamit niya yung ganong sitwasyon, inalaw niya yon para i-save yung kanyang people. So, from famine to faithfulness. Si Lord faithful through every season. Now, after maranasan ng mga Israelita yung season ng famine and season ng prosperity, ito na, papasok na sila sa another season. Magta-transition na sila sa another season na pinakamahirap. Isa sa pinakamahirap na season na pagdadaanan nila. At ito yung ating pag-aaralan sa umaga na to. Bagong season sa buhay nila. Nasaan season kayo ngayon? Kata-transition nyo lang ba? Yes. Kata-transition nyo lang ba sa another season? Anong season kayo ngayon? Nasa season ba kayo ng napakahirap? O nasa season kayo ngayon ng okay naman, payapa, masarap? Ang prayer ko, encourage, kung ang season nyo ngayon ay nasa season kayo na okay, salamat sa Lord, no? Pero, sabi nga natin last week, madaming season, di ba? So, maging encouragement sa inyo to na pag dumaan kayo sa banibagong season, at least, ito pala ang gagawin ko. Pero kung nasa season kayo na ngayon to, maging encouragement sa inyo to kung paano yung haharapin ang season na to. Ang Exodus, pag binasa nyo, the next book after Genesis, Exodus, sinulat dito kung paano nagbago ang season ng mga Israelita. In fact, sabi ko sa Exodus chapter 1, kung kayo po ay nag-note, kung kayo po ay nagbabasa, ay encourage, balikan nyo siya mamaya. Sabi po to verse 6, in time. Di ba namatay na si Joseph? In time, Joseph and all his brothers died, ending the entire generation. So patay na si Joseph. Yung generation na pumasok sa Ehipto, wala na yung mga yun. Season. But their descendants, the Israelites, had many children and grandchildren. In fact, they multiplied so greatly and they became extremely powerful and filled the land. So imagine nyo yung season, no? Season na taggutom, nag-prosper sila. Napakadami nila, ang tindi ng mga Israelita, bilis magpadami, no? So dumami po sila at sabi niyan, extremely powerful. Nasa land po sila ng Egypt. Wala po sila sa land nila. Anong changes na nangyari? Ito po yon. In verse 8, sabi po dito, eventually, a new king came to power in Egypt who knew nothing about Joseph or what he had done. So yung bagong hari na to, hindi kilala si Joseph, hindi alam kung ano yung mga ginawa ni Joseph, na contribute ni Joseph sa Ehipto. He said to his people, look,
The people of Israel now outnumber us and are stronger than we are. Threatened na po siya. No. We must make a plan to keep them from growing even more. If we don't, and war breaks out, they will join our enemies and fight against us. So, natatakot na yung hari. Kasi bakit extremely, sabi ng they are extremely powerful. So the Egyptians made the Israelites their slaves. Ito ang bagong season ng mga from famine to prosperity and then pagiging slaves. At hindi lang slaves. They appointed brutal slave drivers over them. So nakapanood na ba kayo ng mga pelikula na kung saan yung mga slaves? So hindi lang siya tinuring na alipin, talagang pinahihirapan. Yung term brutal talaga, di ba? Hoping to wear them down with crushing labor. Sino nakapanood sa inyo ng, ano ba movie yun? Paborito ni Tim Lorry? Prince of Egypt. Napanood niyo na po ba yan? Di ba may mga animation po noon. Pinapakita po doon kung paano yung mga Israelita ay nag-work as slaves ng mga Egyptian. Diba? Pinapalo nga pa sila. He forced them to build the cities of Pithom and Ramesses as supply centers for the king. But the more the Egyptians oppressed them, the more the Israelites multiplied and spread. Imagine yung resilience po nung mga Israelita. Pinahihirapan na, mas lalo pang dumadami. And the more alarmed the Egyptians became. So the Egyptians worked the people of Israel without mercy. They made their lives bitter. So imagine mo, it's one thing na pahirapan ka, it's one thing talagang, alam niyo na ibig sabihin ng bitter, no? Forcing them to mix mortar and make bricks and do all the works in the field. They were ruthless in all their demands. Anong nabago sa season ng mga Israelita? Bago, no? Naging mahirap ang season nila. Dati nag-i-enjoy ka lang. Sarap ng buhay nila. Blessed sila, favored sila sa lupain ng ng Egypt. Then all of a sudden, nung may bagong hari na bago na ang treatment sa kanila. Nakaka-relate kayo doon. May kilala kayo gano'n. May kanasabay gano'n. Nung magkaroon ng shift, biglang nagkaroon ng pagbabago sa relasyon. So from favor to fear, from abundance to bondage, from breakthrough to bitterness. May ganun kayong karanasan. Ganun ang buhay eh. Yung akala mo okay na okay, masarap, enjoy na enjoy ka, nag-loan ka, advance ka, bibila ko na ganito, tapos bigla ka natanggal. Aray, paano ko babayaran ito ngayon? Di ba? Nag-loan ka, tapos 2 million, no? Tapos, papagawa mo ng bahay. Paano ko makakatakas ganito sa bayarin? O di kaya, yung katulad sa amin, nag-aaral ka, bigla ka nagkasakit, tapos, promising ang career mo, tapos dahil sa sakit, hindi ka na makapagpatuloy sa school, sudden shift ng season. Pero ang encouragement dito, si Lord, pag tinignan po natin yung life o yung buhay ng mga Israelita, sa panahon nakaranas po sila ng severe famine, napaka-faithful ng Lord. Dinala sila saan? Ahead, nagplano ng Lord. Ginamit niya yung mga sitwasyon. From famine, nanguna si Joseph, dinala saan? Sa Egypt. Si Lord naging faithful, pinagpala sila even doon sa foreign land. Pero this time, maaaring question eh, paano naging faithful si Lord? Kikita natin yung faithfulness ni Lord. Sudden shift ng kanilang season. Kapag kayo po ay nakaranas ng season na mahirap, ano ang inyong nararamdaman? Ano ang madalas na effect nito sa isang tao? Di ba parang questioning mo si Lord? Ipak merong physical saka mental effect. Kapag merong biglang pagbabago ng season or ng karanasan ng ating buhay. According to studies, research in fact, kapag merong sudden change ng season,
It triggers stress and anxiety, often leading to depression or burnout. Tama? Para po doon sa mga nakaranas na nagbago ang season ng buhay nila. Kapag hindi ka handa, hindi tama ang iyong, hindi ka emotionally healthy, hindi ka spiritually healthy. In fact, kahit healthy ka, kung hindi ka nakafocus kay Lord, may tendency na makaranas ka nito. Pero it's another thing talaga na mapaghandaan po natin yung mga season ng buhay. Sabi natin, may mga bagay na pwedeng paghandaan, may mga bagay na hindi pwedeng paghandaan. Pero at least, mapaghandaan natin spiritually. So sabi natin, the impact is not just emotional. It drains us physically. We lose sleep. Tama? Sino po dito yung mga nakaranas ng hindi makatulog? Yan, di ba? Feel constantly tired. Ito po yung mga simptomas, di ba? And become more irritable. Ito po yung mga simptomas na apektado na po tayo physically and emotionally ng season na pinagdadaanan natin. May mga bagay kasi, like katulad nga ng mga mental health problem, isa magugulat ka na lang, all of a sudden, parang bakit ka umiiyak, bakit ka parang feeling mo, gusto mo na i-isolate ang sarili mo, wala kang gana, season, no? So, kailangan natin mapaghandaan ng season. So, may share ko sa inyo tatlong truths or tatlong principles na kung saan malaking tulong to sa atin. Pwede natin panghawakan to kapag nasa season tayo, nakatulad po ng, hindi man siguro katulad ng mga Israelita, no? At least, yung degree, depende doon sa pinagdadaanan natin. Pwede natin panghawakan to at we can not just parang survive, kundi we can thrive. No? Ma-minimize natin yung effect or yung impact ng bagong season sa atin. So, tatlong truth ang ating pag-uusapan. Number one is, ito po yan. Nabago siya, no? Life can change suddenly, but God doesn't. Ang buhay pwedeng magbago ng bigla-bigla. Pero si Lord hindi nagbabago. Magbago man ang buhay, si Lord hindi. Magbago man ang season, si Lord hindi nagbabago. So wag po kayo masusurprise kapag yung buhay nyo ay biglang nagbago, nagkaroon ng pagbabago. Lalo yung mga beyond your control, beyond our control. Katulad po sa kanila, di ba? Yung bang, Lord, bakit? Di ba? Minsan may ganun, Lord, bakit? Okay na okay kami, biglang naghirap kami ngayon. Bakit mo pinabayaan itong ganitong bagay sa aming buhay? Di ba, last week pinag-usapan natin, ang buhay, yung season, meron tayong inaasahan at may mga hindi inaasahan. Season ng buhay. Ano yung mga inaasahan po natin sa season ng buhay? Pwede natin ma-predict at least. Yung baby magiging toddler. Yung toddler magiging mas magiging teens, di ba? Mag-aaral yan. Yan yung mga bagay na inaasahan. Mag-aasawa yan. Magkakaanak yan. Magiging matanda. Posible magkaroon ng apo. Hanggang sa mamatay. Mga bagay na pwede nating ma-predict or at least expected na natin na normal na nangyayari sa atin. Ano yung mga bagay na hindi natin naasahan? Life, katulad po nito. Yung bigla-biglang healthy ka na diagnose ka with cancer. Diba parang, uy, ang healthy niya, bakit biglang cancer? Tapos, di ba, uso-uso ngayon pag kasama ka natin siya kahapon, ba't biglang pumanaw? Yung mga ganon, yung mga biglaang pangyayari sa buhay na hindi mo inaasahan. So, wag po tayong mabibigla kapag may mga kabigla-biglang pangyayari sa buhay natin. Kasi bakit? Ang buhay, pwedeng mabago ng bigla-bigla. Sabi ni sa Ecclesiastes, di ba, there's a time, di ba, for everything under heaven. So, madami pong mga bagay na pwede pong mangyari sa atin na hindi natin inaasahan. At sabi po ng Genesis, Exodus, di ba? They multiplied. So, ito yung season nila nung sila ay nasa maayos pa. Greatly, and they became extremely powerful. So, imagine yung change ng season nila. And then in verse 8, eventually, a new king came to power in Egypt. We knew nothing about Joseph or what he had done. Ang sarap ng buhay, no? Dumadami. Very powerful sa posisyon nila. Biglang, in an instant,
Naglaho lahat po yun. Kumbaga parang lahat ng pinaghirapan mo, lahat ng mga achievement mo, biglang nawala ng dahil lamang sa pagpapalit ng tao. Di ba? Ang sabi natin ng Lord, nagbabago. Ang tao, nagbabago. Ang relasyon, nagbabago. Ang mga taong inaasahan mo, nagbabago. Yung akala mong nangako sa'yo na, huwag ka mag-alala. After 2 years, po-promote kita. Yung tito ko noon, dati noon, sabi tatay ko noon, pag nag-college ka, tutulungan ka ng tito mo noon sa isang kumpanya, ganito-ganito. Ako naman pa, okay. Tapos biglang, hindi na pala siya okay. O di ba? May mga ganun kayo, hindi natin pwedeng panghawakan yung mga pangako. Kahit na gaano ka ka-sincere, gaano siya kapangyarihan, gaano siya ka-influence, hindi natin pwedeng panghawakan. Kasi bakit? Nagbabago ang tao. Even yung system, nagbabago, yung structure. So, pwedeng magbago. At katulad po ng mga Israelita, nagbago yung kanilang sitwasyon, yung kanilang season, na ngayon, nag-enjoy. Imagine siguro, pag tinignan nyo siguro, ano kaya ginagawa nila that time na nag-enjoy sila ng blessing, ng favor na rasa nila. Tapos biglang karoon ng shift, no? Slave na sila ngayon. So, yung encouragement sa atin. Pag nagbago, biglang nagkaroon ng shift sa bagong season ng buhay, masarap, biglang nagkaroon ng hirap, wag po tayong paninghinaan ng loob. Normal naman bigla kang emotionally masaktan or mahinayang, matakot. Pero it doesn't mean na kapag nagbago ang panahon, si Lord ay nagbabago. No? Hindi siya nagbabago. Magbago man ang season ng buhay natin, ang Diyos hindi magbabago. Yun po yung tandaan natin, hindi magbabago. Pero malaking bagay po na maunawaan natin na ano po sabi doon? Life can change suddenly, no? So kung masarap ang buhay nyo ngayon, huwag kayong katasiguro, no? Kaya nga pagtingin natin ng buhay, yung truth po na ito, yung principle po na ito, kung titingnan po natin siya, nakakatulong sa atin siya para mas lalo tayo maging dependent kay Lord everyday, na hindi natin pwedeng panghawakan na, Lord, ang sarap ng buhay ko ngayon. Alam mo yun, parang carefree ka na. Kasi anytime pwedeng kahit tulutan ng Lord, mawala lahat ng meron ka eh. At mababago yung dating minamaliit mo na, diba? Pwedeng palit kayo ng posisyon eh, no? So, season. Life can change suddenly, pero ang Diyos hindi nagbabago. Pero ito po yung gusto kong iwanan sa inyo, yung pangalawa, na truth. God foreknew our trials and uses them for... Ang ibig po sabihin yan, for you, bago pa man natin, ninyo, maranasan, kung ano ang inyong nararanasan ngayon na pagsubok, alam na ng Lord yan. Dahil, bakit? Si Lord ay He is an all-knowing God. Walang nalilingid sa Kanya. Alam niya ang lahat ng mga bagay. Alam niya ang future. So, walang surprise kay Lord. At si Lord, pinahintulutan niya yung mga bagay na sometimes iniisip natin parang, how come na ang isang mabuti, isang tapat na Diyos, papabayaan niya o pahintulutan niya na mangyari sa akin yung ganitong bagay, di ba? Minsan kini-question natin yung karunungan, yung kaparaanan ng Lord. Pero si Lord, hindi natin kayang arukin ang kanyang karunungan. In fact, ang sabi po dito, isipin nyo, anong pinagdaan nyo ngayon? Di ba remember yung experience na in-share namin sa iyo, over and over, no? Na-discover namin na kung bakit nagkaroon kami ng silori ng miscarriages, yung ganong experience, yung pala, gagamitin pala ng Lord yun. Sa atin, minsan, pwedeng ganun din. In fact, yung karanasan ng Israelita, hindi po yung punishment. Isipin nyo, no? Ito po, even, di ba sabi ko, wina-walk through ko kayo kanina kung paano sila napunta ng Egypt, di ba? Si Joseph. Pero realidad, hindi po nagmula kay Joseph yun. Ito po yung, dito po nagsimula, Genesis chapter 15. Kay Abraham pa lang po, sabi ni Lord, then the Lord said to Abraham, you can be sure that your descendants, mga Israelita, will be strangers in a foreign land where they will be oppressed as slaves
for 400 years. But I will punish the nation that enslaved them, and in the end, they will come away with great wealth. So imagine nyo, no? Wala pa si Joseph. Sinabi na ng Lord kay Abraham na, Abraham, itong mga Israelita mapupunta ng Egypt yan. At for 400 years, magiging slaves sila. So, dahil si God, si Lord ay God who sees yung future, all-knowing. Alam na niya na dadaanan, mararanasan ng mga Israelita na from famine, di ba, to prosperity, to slavery. So nakita nun ng Lord yun. Bakit pinahintulutan ng Lord na instead na diretso sila doon sa promised land, bakit pinahintulutan pa ng Lord na pumunta pa sila ng slaves, ng Egypt at maging slaves for 400 years. Natanong niyo ba sa sarili niyo yun? Lord, bakit pinahintulutan mo yung ganung bagay? Bakit 400 years pa? Bakit? Pwede mo naman i-rescue sila kaagad, di ba? So, isa sa reason is, ang sabi ni Lord dito sa Exodus, kay Israel pala yun, sorry, no? Yung reason na, sa Exodus chapter 12, yung paglabas nila doon, magkakaroon sila ng great possessions. And then, hindi ko pala naisulat yung sa dyan, yung kasalukuyang nakatira doon sa Canaan, yung promised land that time, yung mga Amorites, hindi pa umaabot sa, sabi, the iniquity of the Amorites is not yet complete. Ibig sabihin, darating yung time na yung kasamaan ng, halimbawa, isang grupo ng tao, nakarating sa langit, i-judge na Lord John. So that time, hindi pa dinadrive ni Lord yung mga inhabitant doon sa promised land. So, si Lord may timing, may season. Pati si Lord, no? Pero ang bigat ng 400 years, ano? Pero hindi natin pwede kasing mahirap i-comprehend bakit Lord 400 years. Pero may reason si Lord behind sa suffering nila. So, di ba, blessing na malaman natin, maunawaan natin na si Lord even siya may season, may timing. Di ba? Sa timing siya nagmamadali, no? Lord, pwede bang alisin mo na agad ako sa ganitong season? Hindi tayo matututo sa season na yun. Diba sabi parang elementary, parang grade 1. Hindi ka matuto doon. Paano kayo po-promote sa grade 2? Kung sa grade 1, absent ka ng absent. Alam mo yung tinatakasan mo yung mga lessons ng buhay. Na pinapatatag ka ni Lord, pero ayaw mo. Tumatakas ka. So, babalik ka na naman sa grade 1. Lord, gusto ko pwede ba maging grade 6 na? Grade 1 ka pa rin di ba? Kailangan ng maturity. So, yung promise na yan, sinabi rin ni Lord yan kay Jacob. Ang sabi dito, and God spoke to Israel in visions of the night and said, Jacob, Jacob. He said, here I am. Then he said, I am God, the God of your father. Do not be afraid to go down to Egypt. For there I will make you into a great nation. So bahagi ng plano ni Lord is gamitin ng Egypt para i-form ang Israelites na maging great nation. Di ba sabi doon kanina, they multiplied greatly and extremely powerful. So proseso ng Lord yun. Character building, no? Character formation. Pinapatatag ni Lord yung mga Israelita. I myself will go down with you to Egypt. So kasama ni Lord. Even sa panahon ng sila, slave, kasama nila ang Lord. Hindi sila pinabayaan ni Lord. And I will also bring you up again. In Joseph's hand shall close your eyes. Di ba magkasama sila namatay? Then sabi din ni Joseph, yung bago mamatay si Joseph, ang sabi niya, soon I will die, told this, but God will surely come to help you and lead you out of this land of Egypt. He will bring you back to the land He solemnly promised to give you to Abraham, to Isaac, and Jacob. Egypt is not their home. Di ba? Hindi po yun ang home nila. Nasarap sa Egypt kasi andun lahat ng mga kailangan nila eh. Nag-prosper sila. Pero, reminder sa kanila, hindi ito yung home nyo. Meron kayong home. So, pag dumadaan po tayo sa mga difficult or mahirap na pagsubok ng buhay, season lang po yun, no? May tinuturo ang Lord. Alahanin nyo, Lord, ano ang dapat ko matutunan sa season na to?
Salamat, alam mo Lord, na bago pa man ako dumaan dito, alam mo na to. At salamat, hindi mo ako pababayaan. So, kung nasa season ko na yon, take comfort na alam ni Lord, no? Hindi siya na-caught off guard sa season na pinagdadaanan niyo. And then lastly, ito yung God sees and He hears and cares. Tama naman, di ba? Nagmamalasakit po ang Lord. Nakikita niya, naririnig niya, and nagmamalasakit siya sa atin. Pag nasa season ka na mahirap, di ba? Ano yung normal na ginagawa ng ibang tao? Umiiyak, di ba, no? Yung parang sobra, parang sa kanila 400 years, no? Pero tayo sa, di ba? 1 year, 2 years, maybe 6 months, 3 months. Di ba, minsan umiiyak tayo, no? Minsan nagpa-question natin ng Lord, alam mo ba yung suffering na pinagdadaanan ko ngayon? Alam mo ba yung pinagdadaanan ko? Kaya parang wala nang hope, wala nang way out. Pero ang good news po, si Lord, nakikita niya po yung pinagdadaanan natin. At narinig niya po yung ating mga iyak. At namamalasakit po siya sa atin. Sabi po sa verse 7 ng Exodus chapter 3, Then the Lord told him, I have certainly seen the oppression of my people, kay Moses. In Egypt, I have heard their cries of distress because of their harsh slave drivers. So, nakikita ng Lord yung pinagdadaanan ng mga Israelitas sa Egypt. Yes, I am aware of their suffering. Basahin natin lahat. Sabi, yes, I am aware of their suffering. Sabi natin, salamat sa Lord. Hindi lang siya aware sa suffering ng mga Israelita. Aware din po siya sa inyong suffering, sa ating suffering. So I have come down to rescue them from the power of the Egyptians and lead them out of Egypt into their own fertile and spacious land. Egypt is not their home. No? Canaan, promised land. Yun ang pangako ng Lord sa kanila. So, kapag overwhelming ang buhay, biglaan nagbago ang buhay, okay lang na umiyak. No? Iiyak nyo lang. Kasi bakit? Nakikita naman ng Lord yun. Iyak lang kayo, wala namang problema sa pag-iyak eh. Hindi po lalo sa lalaki, hindi po nakakawala ng lalaki, pagka-macho, ang pag-iyak. Iiyak lang po natin, Lord, alam ko nakikita mo yung pinagdadaanan ko ngayon, yung suffering ko, yung sitwasyon ko. Pero nititiwala ako sa iyo, Lord, na bago mo pa ako pahintulutan dito, nakita mo na to. And meron kang way out para mawala ako or makarisong sa ganitong sitwasyon. So, remember po, sa season na mahirap, patuloy po tayo magbasa ng Biblia, mag-meditate sa mga promises ni Lord. Ang sabi ng Biblia, di ba, I will never leave you nor forsake you. Hindi kita iiwan o pababayaan. So, sa season ng mahirap, si Lord ay faithful din through every season. Patuloy tayong manalangin, patuloy tayong umiyak nanghingi ng tulong sa Lord. Patuloy nating hingin ng Holy Spirit na i-comfort tayo. Patuloy tayong makipag-meet sa ating mga small group, spiritual family, kasi malaki ang bagay na nagagawa ng patuloy na fellowship. Meron someone na pwedeng, alam mo yon, mag-pray para sa'yo, kahit nga lang tap lang, no? Smile, yakapin ka, comfort na yon, di ba, no? Knowing na alam mo alam ng mga grupo ko pinagdadaanan ko ngayon. Malaking bagay po yon. At matutuloy po tayo maging faithful kay Lord. Kasi bakit? Faithful si Lord. Hindi po siya nagbabago. At patuloy po tayo maging fruitful. Sila naging fruitful, di ba? Napasin nyo? The more na pinahihirapan sila, the more silang nag-i-increase. So, sa buhay Kristiyano, the more tayong nahihirapan, posible po yon na mag-increase, maging fruitful po tayo. Bakit? Kasi nasa atin ang nasa atin ng Holy Spirit, no? Siya nagko-comfort. Nasa atin yung mga promises ni Lord, mga salita niya, na ini-store natin. So, mga kapatid, pwede magbago ang buhay. No? Pwede magbago ng biglaan ang buhay natin. From a comfortable life to challenging and difficult life. Pero, isa lang po ang natin pwedeng panghawakan. Si Lord, hindi siya nagbabago. So, ang good news, hindi nasusurprise si Lord sa mga struggle ng buhay. Tayo nasusurprise. Pero hopefully, prayer ko this time, kung ito po ay isang bagay na hindi malinaw sa inyo, maging malinaw na sakaling dadaan kayo in the future ng biglaang change ng season ng buhay,
maging reminder sa atin to, encouragement na, Lord, season pala talaga siya, no? Nagbabago talaga siya. Magbago man yung mga tao sa paligid ko, magbago man ang promises, magbago man ang mga sitwasyon or events. Salamat, comfort at encouragement sa akin. Ikaw, hindi nagbabago. At pwede kong panghawakan ng mga salita mo na hindi mo ko iiwan at hindi mo ako pababayaan. At malapit ka doon sa mga broken-hearted. So pwede po ba tayong tumayo? Awitin natin yung